Dahil sa walang habas na pambobomba ng Hezbollah sa mga pamayanan ng Israel, binigyan na ng IDF ng matinding warning ang mga opisyal ng grupo na bilang na ang araw nila kapag hindi sila tumigil sa pagpapaulan ng rockets at missiles sa mga Israeli civilians na nakatira malapit sa border ng Lebanon at Israel. At dahil hindi sila nakinig, nag-umpisa na nga ang resback na pinangako ng Israel sa kanila. Dahil ilang araw lamang ang nakalipas, ay tinodo na nga ng Israel ang kanilang opensiba sa mga operatiba, opisyal at infrastructure na ng naturang grupo at isa-isa nang nalalagas ang mga pinakamatataas nilang commander. Ngunit ayon sa latest report ay napuruhan na rin ang pinaka-leader ng grupo na si Hassan Nasrallah sa ginawang precision airstrike ng Israel nitong isang araw lamang. Ang tanong, sino ang papalit na pinuno ng grupo sa pagpanaw ni Hassan Nasrallah at mga alagad nito? Ano ang kasagutan nila sa pag-atake na ito ng Israel? Kakayanin kaya nila ang malakas na puwersa ng IDF ng walang impluensyal at nirerespetong leader? Lalo na ngayong posibleng pumasok na ito sa loob mismo ng Lebanon, nakuta ng grupo? Ano nga ba ang Hezbollah at paano sila nabuo? Ano ang kanilang pinaglalaban at ano ang kanilang koneksyon sa Iran? Yan ang pag-uusapan natin ngayon dito lang sa Mr. Noong October 8, 2023, isang araw lamang matapos pumasok ang Hamas at naghasik ng lagim sa loob ng Israel, nag-umpisa rin ang walang habas na rocket at missile attacks ng grupong Hezbollah sa mga pamayanan ng Israel na may 20 kilometro lamang mula sa Israeli-Lebanese border. Dahil dito ay napilitang magtago sa mga bomb shelters ang mga sibilyang Israeli sa nasabing lugar at gumanti naman ng airstrikes ang Israeli Air Force. Ngunit sa pagdaan ng mga linggo at buwan, imbis na matinag sa mga ginawang pagbomba ng Israel, ay mas lalo pang tumindi ang pagpapaulan ng bomba ng Hezbollah. Kaya napilitan ng Israeli government na ilikas ang mahigit 60,000 na mga sibilyan at isara ang ilang dosenang farms at factories doon. At simula noon ay hindi pa nakakabalik ang mga residenteng ito sa kanilang mga tahanan. Kaya sa paghupa ng digmaan sa Gaza ay pinagtutuunan naman ng pansin ng IDF ang Hezbollah na matagal na nilang binalaan na makakatikim ng resback kapag hindi ititigil ang kanilang pananalot sa mga sibilyan. Ayon kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, ay responsibilidad ng kanilang gobyerno na pabaliking ligtas ang mga mamamayan nito at walang ibang paraan upang ito ay mangyari kundi ang supilin ng Hezbollah at pulbusin ang mga leader at infrastruktura nito upang tumigil na sa pagbobomba sa kanilang mga sibilyan. At ilang araw nga lang matapos itong sabihin ni Netanyahu ay bumungad na sa buong mundo ang isang malapelikulang pananarget sa mga Hezbollah operatives sa pamamagitan ng pagers at walkie-talkies na ayon sa huling ulat ay umaabot na sa mahigit 40 katao ang nasawi, 450 ang malubhang nasugatan at halos 3,000 ang total na naging biktima ng nasabing pagsabog na halos sabay-sabay nangyari sa kabuuan ng Lebanon na talaga namang nagpatunay sa kakaibang taktika na ginagamit ng pambatong spy agency ng Israel, ang Mossad, upang paslangin ang mga kalaban. At dahil alam ng Israel na magkoconduct ng meetings ang mga opisyal ng Hezbollah sa iba't ibang panig ng Lebanon, agad nilang pinakilos ang kanilang mga espiya sa loob ng bansa at dito ay natukoy nila ang lokasyon ng mga lugar kung saan nagpupulong ang mga matataas na lider ng grupo. At ang sumunod na balita na narinig ng mundo ay ang pagpanaw ng isang grupo ng mga opisyal ng Hezbollah habang nagmi-meeting di umano mga ito sa isang underground bunker na ginamitan ng Israel ng bunker piercing bombs upang masigurong masusundo sila ni kamatayan. At dito ay nasawi ang matagal ng wanted ng Israel at US na si Ibrahim Aqil na siyang commander-in-chief ng Radwan Force at may patong sa ulo na $7 million dahil sa mga pagbomba nito na ginawa sa embassy ng US sa Lebanon at sa isang US military camp na ikinasawi ng maraming sundalo. Kasama niyang napuruhan ay 14 pang matataas na opisyal ng Hezbollah na kasama niya sa naturang meeting. Matatandaang noong Hulyo lamang ay tagumpay ring na-eliminate ng Israel sa pamamagitan ng isang airstrike si Fuad Shukr na siyang right-hand man ng Secretary General ng Hezbollah na si Hassan Nasrallah. At hindi pa dito nakontento ang Israel dahil nitong nakalipas na araw lamang ay nadali naman ng walang humpay nilang precision airstrikes ang isa pang mahalagang leader ng grupo na si Mohammad Hussein Surur na commander ng Aerial at Rockets Division ng grupo. Kung titingnan ang chart ng pamunuan ng Hezbollah noong September 25, ay 3 na lamang sa mga matataas nilang pinuno ang naiiwan kasama si Nasrallah. At ayon sa statement ng Defense Secretary ng Israel na si Yoav Gallant, hindi sila titigil sa kanilang operasyon hanggat hindi nabubura ang lahat ng mga pinuno ng grupo.
Patunay lamang di umano ito na punong-puno na ang Israel sa Hezbollah dahil sa salot na dulot nito sa kanilang mga mamamayan na hindi pa rin nakakabalik sa kanilang mga tahanan malapit sa border ng Israel at Lebanon. Ayon sa mga eksperto, hindi maiwasang kabado na sina Nasrallah at ang mga natitira pang leader nung makitang 3 na lamang silang buhay at burado na ang lahat ng kanilang mga kasamahan. Sa katunayan, simula nang mapaslang si Aqil ay hindi pa nagpapakita sa isang live interview si Nasrallah. Bagkus ay pinapunta lamang nito ang kanyang spokesperson upang dumalo sa libing ni Ibrahim Aqil at magbigay ng statement tungkol sa saloobin ng Hezbollah at ang plano nitong gumanti laban sa Israel. Ngunit bilang patunay na seryoso talaga ang Israel na ubusin ang lahat ng namumuno ng Hezbollah, nagkondak pa sila ng tinaguriang pinakamalaking airstrike sa loob ng Lebanon simula noong 2006 na kinabilangan ng ilang dosenang eroplano upang targetin ang headquarters mismo ng Hezbollah sa pusod ng Beirut, Lebanon. Noong September 27 at sa puntong ito ay target na nila si Hassan Nasrallah na ayon sa mga balita ng Lebanese media ay nasugatan sa naturang pag-atake. Ngunit ayon sa isang kilalang pahayagan sa Israel na napuruhan di umano ang Hezbollah leader sa naturang airstrike, imposible di umanong nakaligtas pa si Nasrallah sa dami ng bombang nilaglag ng Israeli Air Force sa naturang headquarters. Ang masaklap nga lang, ayon sa mga balita, maaaring kasama ni Nasrallah ang kanyang babaeng anak na si Zainab Nasrallah na maaaring nadamay kasama ng kanyang ama. Ayon sa mga ulat, nakita di umano ng mga residente malapit sa headquarters ang pagguho sa 6 na gusali ng Hezbollah compound at maliit ang tsansang may sino mang nasa loob nito ang makapag-survive sa lakas ng pagsabog. Ginawa ang airstrike ng IDF nang napag-alaman di umano nila base sa intelligence report na nasa loob lamang ng gusali si Nasrallah. At pagsapit nga ng gabi ng September 28 din ay nagpalabas na ng statement ang Hezbollah bilang pagkukumpirma na pumanaw na si Hassan Nasrallah. Ganon din ang 2 pang matataas na opisyal ng grupo na kasama niya sa loob. Wala pang 24 oras ay sinundan pa ito ng airstrike ng Israel na kumitil naman ang buhay ni Nabil Kawouk na siyang deputy head ng Hezbollah Central Command. Kaya kung titingnan natin muli ang updated chart ng pamunuan ng Hezbollah, ay burado na ang lahat ng tao sa chart na ito at talagang tinutuungan ng Israel ang pangako nitong uubusin nila ang lahat na pinuno ng grupo. Hindi nagdalawang isip na targetin ng Israel ang nasabing headquarters sa kabila ng pakiusap ng US at France na mag-ceasefire muna ng 21 days at makipagnegosasyon sa Hezbollah upang maiwasan ang malaking gulo na siguradong maraming buhay ng mga sibilyan ang madadamay hindi lamang sa Lebanon at Israel kundi pati na rin sa buong Middle East. Sa katunayan, tinatayang mahigit 700 Lebanese na sibilyan na kasama ang mga bata ang binawian na ng buhay at halos 90,000 din ang lumikas sa kanilang mga tahanan simula nung isang linggo lamang sa pagsabog ng mga pagers at walkie-talkies bilang hudyat ng mas malaking opensiba ng Israel. Ngunit ayon sa Israel, tulad ng Hamas, ginagawang panangga ng Hezbollah ang mga sibilyan sa Lebanon at bilang patunay nito ay ang mga litrato at videos na kuha ng Israeli drones kung saan nakatago sa mga kabahayan ang mga missiles na pinapaulan ng Hezbollah sa kanila mula Lebanon. Kaya't wala silang choice kundi pasabugin ito bago pa man magamit ng kalaban at hindi maiiwasang may tinatama ang mga sibilyan. Inaasahan din na ang susunod na hakbang ng IDF ay isa ng full-scale ground offensive base sa pahayag ni IDF Chief of Staff Lieutenant General Herzi Halevi. Ngunit marami ang naniniwala na mas magiging madugong laban ito para sa IDF kaysa sa Hamas sa Gaza dahil di hamak na mas armado ang Hezbollah at mas mahirap ang terrain na kanilang kakaharapin sa loob ng Lebanon na may mga matataas na kabundukan. Andyan din yung malaking bukas na border ng Lebanon at Syria na maaaring gamitin ng Iran upang mag-resupply at magbigay ng armas sa kanilang numero 1 proxy sa Middle East, ang Hezbollah sa oras ng giyera. Pinull out di umano ng Israel mula sa Gaza ang isa sa kanilang batalyon ng mga batak at veterano sa giyera ng mga sundalo at nilipat sa border ng Lebanon bilang paghahanda sa nasabing ground offensive kasama din ang mga tangke, mga truck at mga rocket system. Maging ang US at France ay nagpadala na rin di umano ng mensahe sa pamunuan ng Hezbollah na upang mapigilan ang malawakang giyera ay pumayag na itong umatras ng 8 kilometro mula sa Israeli border at itigil na ang pambobomba. Ito na lamang di umano ang tanging solusyon upang huminto ang opensiba ng Israel. Ngunit mukhang nagmamatigas pa ang Hezbollah at ayon sa Israel, huli na ang lahat. Dahil sa puntong ito ay wala nang pipigil sa kanilang opensiba at sisiguraduhin raw nilang ito ang pinakamalaking pagkakamali ng grupo dahil hindi sila mag-aatubiling ibuhos ang kanilang buong puwersa laban dito.
Maraming eksperto ang naniniwala na kaya malakas ang loob ng Hezbollah dahil suportado sila ng Iran at ang Iran mismo ang nag-uudyok sa kanila na makisawsaw sa gulo at umatake sa Israel, isang araw lamang matapos lusubin ng Hamas ang mga pamayanan ng Israel noong isang taon. Dahil sa Iran, sagana sa pondo ang Hezbollah at meron itong malaking stockpile ng mga rockets at missiles na supplied ng Iran kung kaya tila hindi nauubusan ng pampasabog ang grupo na pinapalipad papasok sa Israel. Alam di umano ng Iran na hindi nito kayang makipagsabayan sa Israel sa isang harapang gera, kaya gumagamit ito ng mga proxy groups tulad ng Hezbollah, Houthis at maging ang Hamas ay sinasabing proxy group rin ng Iran sa Palestine at Gaza. Binuo ang Hezbollah noong 1982 bilang sagot ng Shia Islamist Political Party sa Israeli invasion sa loob ng Lebanon noong mga panahong yon. Ang pinakamalaking layunin ng Hezbollah ayon sa kanilang doktrina ay ang burahin ng bansang Israel sa mapa, bukod pa sa pagpapalawig di umano ng impluensya ng Shia Muslim sa buong mundo. Karamihan sa kanilang mga miyembro ay nakaupo sa iba't ibang sangay ng gobyerno sa Lebanon, kaya't di maitatanging malaki ang impluensya nila sa pamamahala ng bansa. Bagamat maraming mga Lebanese ang hindi sang-ayon dito at lalo pa nga itong lumakas dahil sa tuloy-tuloy na pagbibigay ng suporta at pondo ng Iran. Ganon din ang pagbibigay nito ng mga armas. Bukod sa burahin ng Israel, layunin rin ng grupo sa pang-uudyok ng Iran na burahin ang impluensya ng mga Western countries sa Middle East. Kaya hindi lamang Israel kundi pati mga embahada ng US at mga kampo nito sa Middle East ay naging target na rin ng grupo. Kaya tinuturing silang terorista ng Estados Unidos at mga allies nito. Maging ang ibang Middle Eastern countries tulad ng Saudi, UAE, Bahrain, Kuwait ay tinuturing rin silang mga terorista. At dahil sa kanilang paglakas, maging ang Lebanese military ay hindi makapalag sa kanila. Ganon din ang ibang politiko sa Lebanon na matindi nilang kritiko ay natatakot na sila ay kalabanin. Noong year 2000, nagbago ang pulisiya at prioridad ng Israel at nag-withdraw ito mula sa Southern Lebanon na inukupan nila sa loob ng 18 taon. Nakita ito ng Hezbollah bilang malaking panalo sa kanila at sa pag-alis ng Israel ay nagumpisa ng lalong palakasin ng grupo ang kanilang puwersa sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga missile stations na ipinuwesto nila sa mga kabahayan malapit sa border ng Lebanon at Israel. Noong 2006, nag-conduct ang Hezbollah ng cross-border raid sa loob ng Israel kung saan nagpaulan ito ng daan-daang missiles bilang diversionary tactic. Sabay ang pagpasok ng daan-daan nilang operatiba at inambush ang dalawang grupo ng mga Israeling sundalo na nasa magkasunod na sasakyan. At dito ay tagumpay nilang napatay ang 3 at nabihag ang 2 pang IDF soldiers. Ginamit nila itong alas upang mapilitang pakawalan ng Israel ang iba nilang kasapi na nakakulong sa loob ng bansa. Hindi pumayag ang Israel dito at naglungsad ng isang large-scale military attack na naging mitsa ng malakihang Lebanon War nung panahong yon na tumagal ng halos 2 taon. Patunay lamang ang mga ito na malalim na talaga ang history ng bangayan sa pagitan ng dalawang grupo. Nakailang leader na rin ang pinaslang ng Israel sa panig ng Hezbollah at maraming Israeli soldiers naman ang tagumpay na binihag at napaslang ng grupo. Sa katunayan, ang dating pinuno ng Hezbollah na pinalitan ni Hassan Nasrallah na si Musawi ay tagumpay ring pinaslang ng Israel noong 1992. Kaya kung hindi man napuruhan si Nasrallah sa ginawang raid ng Israel nitong September 27, ayon sa mga eksperto, panahon na lamang ang bibilangin at siya naman ang kasunod. Sa pamumuno ni Nasrallah ay mas lalong lumakas ang grupo at nagkaroon ng mas malalakas na rockets at missiles na bigay ng Syria at Iran. Lalo ring dumalas ang pananarget nito sa mga sibilyan at maging sa mga syudad sa kaloob-looban ng Israel na dati ay hindi kayang abutin ng kanilang mga rockets. Kaya talagang gigil na gigil ang Israel na patayin si Nasrallah. Ang nakakalungkot nga lang, nasa gitna ng isang residential area ang headquarters ng Hezbollah. Kaya ayon sa report ng Ministry of Health ng Lebanon ay marami di umunong sibilyan ang nadamay. Ayon sa akusasyon ng Israel, yan ay dahil tinatago ng Hezbollah ang kanilang mga kampo sa gitna ng mga sibilyan upang magmukhang masama ang Israel sa mundo sa oras na may nadadamay ng mga inosenteng buhay. Kaya naman hinak ng Israel ang ilang radio stations sa Lebanon at nagpalabas ng warning sa mga mamamayan na umalis na palayo mula sa mga gusaling alam nilang ginagamit na kuta o weapons depot ng Hezbollah. Maging ang mga cellphones ng mga sibilyan nitong mga nakaraang araw ay nakatanggap din ng mensahe na nakasulat sa Arabic na sila ay pinapalikas sa mas ligtas na lugar sa lalong madaling panahon. Patunay lamang daw ito ayon kay IDF spokesperson Daniel Hagari na wala silang intensyong manakit ng mga sibilyan, hindi tulad ng Hezbollah na walang habas na nagpapaulan ng rockets sa mga mamamayan ng Israel.
Ang malaking katanungan ngayong patay na ang kilalang leader at co-founder ng grupo na si Nasrallah ay sino ang papalit sa kanya. Ayon sa usap-usapan, may 2 tao lamang ang posibleng susunod sa yapak ni Nasrallah at ito ay sina Hashim Safieddine na pinsan ni Nasrallah at si Naim Qasim na parehong mga veteranong miyembro ng grupo at tulad ni Nasrallah ay may taglay din na karisma upang maging leader at may malalim na galit sa Israel at pawang malalapit sa supreme leader ng Iran. Ngunit ayon sa mga eksperto, mas malaki ang tsansa ni Hashim Safieddine bilang susunod na leader dahil sa koneksyon nito sa supreme leader ng Iran. Ngunit hindi pa di umano nagdedeklara ang Hezbollah sa takot na baka targetin agad ng Israel ang bago nilang leader. Kaya abangan na lang natin ang susunod na yugto sa sigalot na ito. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.